Sa oras na to, patuloy po natin na parangalan ng Diyos no, sa ating buhay. At dadako po tayo sa kanyang mga pangako no, na naisang ibig ng Panginoon, kagaya na sa awit, sa iyo umaasa, sa iyo lumalapit, kasi nga sa Diyos lang po ang lahat ng bagay. Amen. Marami po ipinangako ang Biblia na naisang ibig ng Panginoon na siyang mangyari. Maranasan natin dahil inihanda yun talaga ng Diyos para maranasan natin. Amen po ba? Hindi po ito nilagay lang sa Biblia para basahin lang po. Ang nais ng Diyos kung bakit niya po ito ipinahayag sa mga propeta, sa kanyang mga lingkod, sa mga heroes of faith, ay para po nung maranasan natin, matanggap natin ang lahat ng bagay na ginawa niya at ipinangako niya. Makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Leviticus chapter 25, verse 18 to 21, na ang sabi po dito, actually ang title po nito ay ang taon ng paglaya sa MBB, pero po sa English version the year of Jubilee. Amen. Alam niyo po ba, bago po tayo natin basahin, ang Jubilee sa dictionary po, yun po yung year of restoration. Year of rejoicing. Yung jubilation naman po, rejoicing. Amen. According po yan sa Hebrew, sa ancient Hebrews law. Amen. Noong ating pong mga ninuno. Amen po ba? Na ibig sabihin na ito pong taon, alam naman po natin na nagbago na po ang taon. Amen! Baka nasa 2024 pa po kayo. O nga, sabi ko po last time, ayoko po matapos yung 2024. Kasi may gusto pa akong gawin. Kaya lang, wala tayong magagawa. 2025 na po. Amen! So, patuloy po natin na pasalamatan ng Diyos dahil padagdag man ng taon, padagdag din po ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. So, titig ko po, ang the year of Jubilee is a year of restoration. Pag sinabing restoration, may mga paglaya, meron pong pagbabago, may mga himala, may mga buting bagay na mangyayari magaganap sa atin ngayong taon. Amen? Basahin ko po, ulitin ko. Sa aklat po ng Leviticus, chapter 25, verse 18 to 21, ang sabi po, kaya iingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos upang kayo'y manatiling matatag. Hello? Upang kayo'y manatiling matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. 19. Sa gayon, mag-aani kayo ng sagana. Hello? Hindi kayo magugutom at magiging tiwasay ang pamumuhay ninyo sa lupain iyon. 20. Huwag kayong mag-alala sa kakainin ninyo sa ikapitong taon kung hindi kayo magtatanim. 21. Pasasaganain ko ang inyong ani tuwing ika-anim na taon at magiging sapat iyon para sa 3 taon. Palapakan natin muna natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos sa church. Makita po natin na sinasabi ng Panginoon, keep my rules, keep my judgment, keep my commandments, and perform them, and do them. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ingatan at gawin mo. Yung mga salita po pala, ano po bang rules ng Lord sa panahon natin sa grace ngayon? Diba? Sa Matthew 6:33, ayan lang po palagi natin naririnig, seek ye first the kingdom of God. Yan lang po ang nais at ibig ng Panginoon. Naunahin natin ang kanya pong kalooban. Naunahin natin ang kanyang kaharian para daw po manatili tayong matatag. Gusto po ba natin na this year, kasi lagi naman tayo, sabi ko nga sa post ko, sa share post ko, ano ba yan? Nilista na naman ako ni Lord sa, ano ba yung word na yun? Sa strongest soldier. Diba? Sa strongest soldiers ba? Soldiers ng Lord. Amen. Ngayong taon. Kumbaga, ano ko yun? Tayo mga matatag na sundalo ng Panginoon. Ngayon na lang ang buong taon. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kung iikip mo, kung iingatan mo, kung gagawin mo, kung tutuparin mo ang kanyang judgment, ang kanyang commandment, ang kanyang rules, naunahin mo siya, pananatilihin kang matatag ng Diyos sa buong isang taon na ito. Gusto mo ba natin yun? Amen? Wala naman tayong hiniling araw-araw. Aminin nyo, hindi kayo nananalangin sa Diyos na maging
matatag kayo araw-araw? Posible yan. Hello? Wala, imposible na hindi lumalabas sa bibig natin, Panginoon, patatagin niyo po ako. Palakasin niyo po ako. Panginoon, tulungan niyo po ako. Imposible hindi lumalabas. Amen? Pero salamat sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng susi. Dahil ang ang pananatiling matatag po pala yung pangako rin pala ng Diyos sa ating buhay. Hindi pala yan, sinabi lang na manatili kang matatag. Hindi po pala. Ang Diyos ang nagpapanatili sa ating matatag sa ating kinauupuan. Amen? At ang nais at ibig lang ng Lord, seek Him first. Unahin mo lang siya. Diba? At alam na natin, magkaiba ang kingdom sa king. Di po dapat tayo maraming panahon sa kingdom. Bagamat kailangan palagi tayo nasa church, pero dapat mas maraming tayo sa king, sa Diyos. Yung pagbabasa ng Biblia, pananalangin, yung intimate na relationship sa Diyos, yung pag-iisa natin. Kasi hindi naman kailangan palagi tayo may kasama. Paglalapit tayo sa Diyos, dapat ang gustong ibig ng Diyos, gusto niyang suluhin ka. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya gusto ng Lord na maranasan natin na manatiling matatag sa taon na to. Yun po ang ingatan natin ng mga salita na tatanggap natin at gawin daw po natin yun. Unahin natin lahat ng ibinibigay. Hello, na utos, alam mo yun, na aral ng Diyos para manatili tayo matatag. At the same time, church, unang pangako ng Diyos, mananatili tayong matatag sa buong isang taon na to. Pangalawa, pasasaganain daw po tayo ng Diyos. Sarap? Sarap kayo pasaganain ng Diyos. Minsan natin naranasan at palagi natin mararanasan yan. Pero alam niyo po ba, gusto ng Panginoon, makontento tayo. Gabi nga doon hindi kita gugutumin. Hindi porket wala kang 100,000, gutom ka na. Yung nakakain ka ng sardinas sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hindi ka na gutom nun. Okay na yun. Yung iba kasi alam niyo, kaya tayo nabibigo, kaya tayo nalulungkot, church, kaya tayo nawawala sa Panginoon. Kasi may mga gusto tayo. Gusto ko ganito, meron akong ganito. Gusto ko meron akong ganyan, meron din akong ganito. Amen. Pero hindi. Hello? Gusto ng Panginoon na makontento ka. May kinakain ka sa buong isang araw, okay na yan. Amen? Hindi naman po pera ang nakakapagpasaya sa tao. Kasi nararanasan natin, may pera ka nga, pero hindi ka naman makakain. Bakit? Malungkot ka Lord, hoy, marami po. Minsan ko lang naranasan, may pamilya ko ng pagkain, pero hindi ako nakakain. Bakit? Kasi malungkot, punong-puno ng kabalisahan. Hindi malungkot sa mga kayo naman, mga utak ninyo, hindi mga broken pa kayo. Hindi naman yung patungkol sa pagka-broken-hearted church. May mga bagay na kinalulungkutan tayo. Sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa mga taong nakapaligid, yan ang mga dahilan kung ba't tayo nalulungkot. Hello? At yun yung minsan yung mga dahilan kung ba't tayo nawawala ng gana. Amen? Pero salamat sa Diyos. Dahil may Diyos na magpapakain sa atin at magpapalimot ng lahat ng mga bagay na hindi natin sa ibig na mangyari sa ating buhay. Amen? Yun ang pinakamasarap. Di ba nang walang ganyan? Okay na. Ako nga, simple na lang po buhay ko Amen. Okay na ako. Di ba rin hindi ako pinagpapasalamatan. Di na ako tinatawag. Di na ako kinakamusta. Di na ako okay lang po yun. Amen. Kontento na ako sa aking buhay. Amen. Kung anong meron ako, kung anong wala ngayon, naniniwala ako, darating ang panahon na papabot din po ang langit sa ating bawat isa. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, mananatili kang matatag kung ikikip mo yung kanyang rules. Ulitin ko po, anong rules ng Lord? Seek Him first. Seek Him first. Hello, unahin mo siya sa iyong buhay. Amen. Hanapin mo siya sa iyong buhay. Amen. Para manatili kang matatag, palagi siya dapat ang hinahanap mo upang bigyan ka na ng lakas para maging matatag sa buong isang taon na to. So this lang po natin hanapin ang kalakasan. Dahil hindi tao, hindi negosyo, pera, pag-aaral, ano pa man pamilya ko, magbibigay ng lakas sa atin, bagkus ang Diyos. Di ba last time, na ang Diyos daw po, alalahanin natin, na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo umaman, para tayo mapagpala, para tayo pumayapa, para tayo maging matiwasay, lahat ng meron tayo, ang Diyos, sa Diyos, galing po lahat ng yan. Kaya dapat lahat ng ating pangangailangan,
kailangan, sa Diyos po natin yan hanapin. Amen? Palapakan natin ng Diyos sa maikli po niyang pangako sa ating buhay. Church, gusto ng Lord manatili kang matatag sa buong isang taon sa iyong kinaupuan. Marami na kang nawala. Huwag ka nang nawala. Sabi ko sa iyong katabi, huwag ka nang mawala. Ayusin mo, para hindi na yung mawala. Baka mamaya mawala yun dahil sa'yo eh. Sabihin mo, huwag ka nang mawala. Tsaka tala, wala ka lang katabi. Hello? Diba? Huwag ka nang mawala kasi alam nyo, kung titignan natin, last year, sobrang dami po natin. Amen? Pero salamat sa Panginoon dahil marami pong pinalit ang Diyos nun sa mga nawala. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Welcome po po ang susunod na kayo sa buhay po ni Mama Dulu.